Hello everyone, I'm Alianza, your health informer. Welcome back to my YouTube channel. In this video guys, we're talking more about health tips and health benefits. At kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa baba para updated kayo palagi kung mayroon akong bagong upload na video. Today's topic, pag-usapan natin ang buwa sa babae or uterine prolapse. Mga kababaihan, baka mayroon na kayo ni, sana aware kayo dito. Ang buwa sa babae na parang may laman sa puwerta, ang sa lalaki naman ay lus-lus sa bayag. So, hindi lang sa babae, mayroon din ang lalaki. Ang vaginal prolapse or buwa ay nangyayari when the muscles that supports the organs in a female's pelvic weaken. Kung nanghihina at hindi kaya ng matres, kaya nahuhulog ang matres at lumabas sa ari ng babae, yan ay tinatawag nating uterine prolapse or buwa. So, kadalasan ng mga babae walang anumang symptoms mula sa vaginal prolapse. Sometimes, a feeling of fullness in the vagina, bukol sa may bukana ng ari, feeling ng bigat o pressure sa pelvis, pakiramdam parang nakaupo sa isang bula, trouble having a complete bowel movement, frequent bladder infection, abnormal bleeding from vagina, pagtagas ng ihi kapag umuubo, bumahing, tumawa, sex, or exercise. Masakit habang nakikipagtalik. So, yun ang mga symptoms na mararamdaman kung may buwa ang babae or uterine prolapse. Ano nga ba ang mga causes ng buwa or uterine prolapse? Ang pelvic floor muscles, yung sumusuporta sa pelvic organs natin. Childbirth can stretch and weaken these muscles, especially if you had a difficult delivery. Ang pagtanda at ang pagkawala ng estrogen sa panahon ng menopause ay maaring higit magpahina sa mga pelvic organ natin. Bumaba sa pipi katulad ng urethra, pantog, o tumbong na bumagsak. So, causes of uterine prolapse, pregnancy and childbirth, going to menopause, overweight and obesity, heavy lifting, chronic coughing, chronic constipation, history of pelvic surgery. Halos pare-pareho ang mga symptoms ng sa lalaki. Ang nakakaiba lang, wala lang silang matres. Katulad din ng mga lalaki kung nagbubuhat din sila ng mabigat, nagkakaroon din sila ng lus-lus. Ang buwa or prolapse up to 3rd degree ay maaring kusang malutas. Ang mas malalang kaso, kailangan ng medical treatment. Surgeon can repair prolapse uterus through the vagina or abdomen. In severe cases, doctors may recommend hysterectomy, a removal of uterus. So there is some home remedies kung hindi pa grabe ang buwa instead of surgery. Although it can be uncomfortable, uterine prolapse is not a life-threatening condition. Ang mga taong may nakikitang umbok sa kanilang ari ay maaaring gamutin ang prolapse ng walang surgery. Basta hindi pa siya grabe. Ang mga invasive na gamot katulad ng exercise ay makakatulong sa buwa. Ang sobrang timbang at maraming pagbubuntis at panganganak ang kadalasan nagkakaroon ng prolapse or buwa. These individuals should have regular pelvic exams to check for signs of uterine prolapse or buwa. Catching the conditions in early stage may follow a person more time to strengthen the pelvic floor muscles and prevent more significant prolapse. So, kailangan talagang pakiramdaman nyo, lalo na sa mga kababaihan, hanggat maaga ay mahanapan ng solusyon. Sinasabi ko nga palagi, prevention is better than cure. So hanggang dito na lang tayo guys sa topic natin na buwa or uterine prolapse. Sana may natutunan kayo dito sa topic natin. At kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Meron akong upload na bagong video. At kung may gusto kayong itanong sa akin sa topic na ito, mag-comment lang kayo below. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng subscribers, non-subscribers, lalo na sa mga silent viewers,
Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa channel ko. Bye and thank you for watching!